Dumating na ang lolo ni Reyna at Ryan sa mansyon ng Ogent family. At ito ay si Clump Ogent. Masayang-masaya si Reyna sa pagdating ng kanyang lolo sa kanilang mansyon. Ang ama naman ni Reyna ay gulat na gulat sa pagdating ni Lolo Clump sa mansyon, dahil hindi niya inaasahan ang maagang pagdating ni Lolo Clump. Inaakala nito na aabutin pa ng mga ilang araw bago ito makarating sa mansyon. Maaga akong nakabalik, dahil ang aking kaibigan ay umalis na, kasama ang kanyang asawa, sabi ni Lolo Clump. Nagulat din si Shireenay nang makita niya si Lolo Clump, at naisip niya na ito ay isang general sa kaharian ng Thormia at ito din ay isang eskrimador na nasa ika-3 grado. Ang lugar na ito ay kasing ingay pa din ng dati, ang mga kabataan talaga ay isang napakagandang bagay upang magkaroon ng kaunting ingay, sabi ni Lolo Clump. Ang kasong ito, ay hindi masasabing isang magandang bagay. Dahil ang imahe ng ating pamilya ay bumagsak na sa lupa, sagot ng family head kay Lolo Clump. Hindi ko alam kung ano ang pinagmulan nito, pero batay sa aking napanood kanina habang ako ay nasa itaas, maliwanag na ang mga tao dito sa mansyon ay maraming gustong sabihin. Bakit hindi muna natin pakinggan ang opinyon ng bawat isa kung tayo ba ay nawalan talaga ng mukha o hindi? Sabi muli ni Lolo Clump. At ang unang saksi ay si Reyna Ogent. Kahapon ko pa lamang nakilala si Shireenay. Pero batay sa aking napansin, siya ay isang talentado at matalinong bata, pagmamalaking sabi ni Reyna. Batay sa pangyayaring ito, mahirap sabihin na si Shireenay ay may masamang intensyon kay Ryan. At hindi ako naniniwala na ang kanyang mga aksyon ay makakasira sa reputasyon ng ating pamilya, dagdag pa ni Reyna. Napaisip naman si Lolo Clump sa mga sinabi ni Reyna. Ikaw naman, Ray, ano naman ang iyong masasabi? Tanong naman ni Lolo Clump kay Ray. Ang ikalawang saksi naman ay si Ray Ogent. Hindi ko gusto ang batang iyan, sagot ni Ray sa kanyang lolo. Alam kong maaasahan talaga kita, Ray, sabi ng family head kay Ray. Ngunit, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa akin, pagpapatuloy na sabi ni Ray. Anong sinabi mo? Gulat na sabi ng family head matapos marinig ang sinabi ni Ray. Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi mo kanina na hindi mo siya gusto, sabi muli ng family head kay Ray. Katulad nga ng sinabi ko, hindi ko siya gusto, ngunit, wala akong kinalaman kung sino man ang maging kaibigan ni Ryan. Gusto ko nang matapos ang mga pangyayaring ito, para makapunta na ako sa bahay ng hari upang makakuha na ako ng pagsusulit, seryosong sagot ni Ray sa kanyang ama. Masayang-masaya muli si Reyna nang marinig niya ang sinabi ni Ray. Ito ang dahilan kung bakit walang lugar na mas masaya kaysa sa bahay. Upang matapos na ang usapang ito, pakinggan naman natin ang opinyon ng isa sa mga nakapag-obserba kay Shireenay sa loob ng mahabang panahon, seryosong sabi muli ni Lolo Clump. At ang ikatlong saksi naman ay si Temuran, ang mayordomo sa aklatan ng Ogent family. Mr. Temuran, sigurado akong alam mo na hindi tayo dapat magsabi ng ating mga opinyon, dahil tayo ay mga tagapagsilbi lamang, sabi ng mayordomo ng mansyon kay Temuran. Tayo ay tumutupad sa kalooban ng ating mga amo, pagpapatuloy ng mayordomo. Si Shireenay ay nagtrabaho, batay sa aking mga sinabi at iniutos sa kanya. Nagawa niya ang kanyang mga trabaho ng maayos, at natapos niya ang lahat ng iyon sa loob ng 6 na buwan ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ano ba sa tingin ni Temuran ang ginagawa niya ngayon? Galit na sabi ng mayordomo sa kanyang isip. Alam mo ba na silang dalawa ay magkaibigan? Tanong ni Lolo Clump kay Temuran. Alam kong madalas silang magkasama ng young master, pero hindi ko inaasahan na sila pala ay magkaibigan, seryosong paliwanag ni Temuran. Ngunit kung siya ay isang bata na kikilos ng padalos-dalos nang walang tamang paghuhusga. Hindi na sana niya matatapos ang lahat ng 10,000 aklat noon ng mas maaga, dagdag pa ni Temuran. Mukhang nagbabago na ang ihip ng hangin, nasambit ni Reyna sa kanyang isip. At naisip din ni Reyna na ang tanging gusto lamang magparusa kay Shireenay ay ang kanyang ama. Hindi maaari, hindi ko ito mapapayagan, seryosong sabi ni Lolo Clump.
Nagulat sila nang marinig ang sinabi ni Lolo Clump. Naiintindihan ko na itinuturing nila ang bawat isa bilang magkaibigan. Gayunpaman ay kailangan na itong magwakas, dahil kung ito ay magpapatuloy, patuloy na kakalat ang tsismis. At ito ay maaaring maging kahinaan para agawin at gamitin ng ating mga kalaban sa politika laban sa atin. Lahat tayo sa ating pamilya ay may kilalang posisyon sa buong kaharian. Si Rai ay may paparating na pagsusulit para sa kanyang sertipikasyon. At saka, ano ang aking magagawa kung maraming pamilya ang umaasa sa akin? Shirane, alam ko na isa kang matalinong bata, at naniniwala ako na ito ay iyong mauunawaan. Pagpapatuloy na sabi ni Lolo Clump. Si Reyna naman ay patuloy pa ding nag-aalala, at gayon din naman si Ryan. Nakikita ko na nagpapakita ka ngayon ng medyo kahanga-hangang enerhiya, Ryan. At naiintindihan ko ang iyong nararamdaman, ngunit dapat mong malaman na mabuti ang kahalagahan ng pamilya dahil tayo ay nananagot sa napakaraming buhay. Seryosong sabi ni Lolo Clump kay Ryan. Ano naman sa iyong palagay, Shirane? Nais kong magpasalamat sa iyo para sa pagtuturo mo sa aking walang muwang na apo ng tunay na pakikipagkaibigan. Pero maaari mo na ba itong tapusin ngayon? Sabi naman ni Lolo Clump kay Shirane. Hindi ko ito magagawa, may paninindigan na sabi ni Shirane. Nagulat naman silang lahat sa sagot ni Shirane. Shirane, nag-aalalang pagtawag ni Ryan kay Shirane. Kung sa inyong palagay ay ako ay sagabal kay Ryan, hindi na ako magpapakita pa sa kanya. Pero hindi ko matatanggap na dahil lamang dito ay matatapos ang aming pagkakaibigan. Dahil ako at si Ryan ay tunay na magkaibigan, paliwanag muli ni Shirane. At kung ito ay inyong isa sa alang-alang, susundin ko ang anumang iuutos ninyo sa akin, pagpapatuloy ni Shirane. Ako ay nahihiya, akala ko ay gagaan na ang loob ko dahil si Shirane ay mabubuhay. Pero ang totoo, ito ay nararamdaman ko sa kaibuturan ng aking puso. At alam ni Shirane na ang pag-abandona sa isang kaibigan ay katumbas ng pag-abandona sa sarili, sabi ni Ryan sa kanyang isip. Ito ay isang bagay na hindi na kailanman dapat pag-usapan. Ipinapahayag ko, maiksi at seryosong sabi ni Ryan habang itinaas nito ang kanyang espada. Nagulat si Lolo Clump at Reyna sa sinabi ni Ryan. Huwag mong gagawin, hindi ko alam kung ano ang iyong pinaplano, pero huwag mo iyang gagawin, malakas na sigaw ni Reyna. Itinusok ni Ryan ang kanyang espada sa sahig. Ako, si Ryan Ogent, ang ikatlong anak ng Ogent family. Ay magiging espada ni Shirane sa mga sandaling ito, may paninindigang sabi ni Ryan. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Sigaw na sabi ng family head. At ang sigaw na ito ay dumagundong sa buong mansyon. Malayo ang pinanggalingan ng panunumpa ng mga kabalyero noong itinatag ang kaharian ng Thormia. Sa panahon ng kaguluhan, ang mga maliliit at malalaking bansa ay patuloy na nakipaglaban para sa kanilang teritoryo. Si Atov I, ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Siya ay nagtagumpay sa pagkakaisa at siya ang nagtatag ng kaharian ng Thormia. Gayunpaman, ang bagong tatag na kaharian ay kailangang manindigan laban sa makakapangyarihang bansa na kalapit nito. Sa makatuwid, para sa pagkakaisa ng mga lupain, ang mga natalong hari ay pinahintulutan na direktang pamahalaan ang kanilang mga sariling teritoryo. At ang prosesong nilikha ay ang panunumpa ng mga kabalyero. Ang isang pangakong ibinigay ay ang mabuhay bilang espada ng kanilang Panginoon, at kapalit noon ay isang marangal na katayuan sa buhay. At ito ang pinagmulan ng panunumpa ng kabalyero, gayon din naman ang pagsilang ng mga maharlika. Sa makatuwid, ang paglabag sa sinumpaan ng isang kabalyero ay nangangahulugan na sila ay magiging isang taong hindi gaanong igagalang sa buong lupain. Ano kaya sa inyong palagay, maaari ko kayang ibalik ang mga nangyari sa nakaraan, pagbibirong sabi ni Ryan. Nagulat naman ang mga tao sa mansyon sa sinabi ni Ryan. Ano bang ginagawa mo, Ryan? Pag-aawat ni Shirane sa mga sinasabi ni Ryan. Ryan, dahil sinasabi mo ngayon na nais mong maging kanyang espada, ibig sabihin ay si Shirane ay talagang nararapat.
Tama ba ako? Tanong ni Lolo Clump kay Ryan, sagutin mo ako. Nag-uumapaw ba ang kanyang kinang o kumikinang ba siya sa iyong mga mata dahil ang iyong sarili ay hindi, dagdag pa ni Lolo Clump. Napangisi naman si Ryan, dahil sa sinabi sa kanya ng kanyang lolo. Hindi nang huhusga ang espada, ito ay nagpoprotekta lamang, sagot ni Ryan. Natawa naman ang mga tao sa sagot ni Ryan. Tama, kahit na ikaw ay parang bata kung mag-isip, kahit ganito lamang ay maaabot mo ang pinakamataas. Magaling ka sa iyong mga salita, pero naaawa ako sa kaibigan mo dahil nakakuha siya ng espadang katulad mo, pabirong sabi ni Lolo Clump. Tama na. Ang lahat ng ito ay tapos na, Shirley. Kahit na hindi pa siya ang pinakamakinis na espada, hinding-hindi niya isasaksak ang kanyang talem sa iyo. Pakiusap. Alagaan mong mabuti ang aking apo, seryosong sabi ni Lolo Clump kay Shirley. Maraming salamat po sa inyong pahintulot at pagtitiwala, masayang sabi ni Shirley kay Lolo Clump. At dahil sila ay nanunumpa na magiging panghabang buhay na magkaibigan, si Shirley ay hindi natin basta-basta pakakawalan ng ganito. Mayor Domo, sunduin mo ang mga magulang ni Shirley gamit ang karwahe na maghahatid sana sa kanya sa kanilang bahay, utos ni Lolo Clump sa Mayor Domo. Sige po Great Master, masusunod po, pagsagot ng Mayor Domo sa utos ni Lolo Clump. Totoo ba ito? Hindi talaga natin masasabi kung ano ang nasa isip ng mga maharlika, pag-uusap naman ng dalawang lalaki. Makalipas ang ilang oras, napakagaan ng aking pakiramdam, masayang-masaya na sabi ni Ryan habang siya ay nakahiga sa kama. Nakita mo ba ang mga mukha ng aking pamilya kanina? Lahat sila ay namangha, pagmamalaking sabi ni Ryan. Ryan, tungkol doon sa panunumpa ng kabalyero, hindi mo na kailangang gawin iyon para sa akin, seryosong sabi ni Shirley kay Ryan. Hindi ko naman iyon gagawin nang dahil lamang sa tayo ay magkaibigan. Iba ako sa aking kuya, ako ay may kapangyarihan na humimok ng mga tao. At pinili kong itaya ang aking buhay para sa iyo, sagot naman ni Ryan kay Shirley. Ano, seryoso ka ba sa iyong mga sinasabi, pero, kung nais mo akong protektahan, kailangan mong magsikap, sabi muli ni Shirley kay Ryan. Ryan, totoo bang manunumpa ka bilang isang kabalyero para maging isang espada ni Shirley? Biglang sabi ni Reyna. Ito pala ay nakasilip na sa pinto ng silid ni Ryan. Nagulat naman si Ryan sa biglaang pagsulpot ni Reyna at ito ay naging dahilan para mahulog si Ryan sa sahig. Pwede bang umalis ka na? Anong ginagawa mo dito? Sabi ni Ryan kay Reyna. Ano bang sinasabi mo Ryan? Napakaraming naitulong ng iyong ate kanina, sabi muli ni Shirley. Reyna, tuloy ka. Pag-aanyaya ni Shirley kay Reyna. Naparito ako dahil may nalaman akong mga mahahalagang impormasyon, sabi muli ni Reyna. Ano naman iyon? Anong ginagawa ni na lolo at ama? Tanong muli ni Ryan kay Reyna. Pinaplano na nila ang kanilang bagong pagkilos, sa aking palagay. Si ama ay nag-iisip na ipasok kayo ni Shirley sa Kaizen Swordsmanship Academy, paliwanag ni Reyna. Shirley, narinig ko na mayroon kang alam tungkol sa swordsmanship. Totoo ba iyon? Tanong naman ni Reyna kay Shirley. Nagulat naman si Shirley sa sinabi ni Reyna, syempre. Matapos ang lahat, ikaw ay isang miyembro na din ng aming pamilya. Sinabi ko sa kanila ang tungkol sa lahat ng iyong talento. At handa silang mamuhunan para sa iyo, basta sila ay may makikitang potensyal sa iyo. Para sa tagumpay ng kinabukasan ni Ryan, ay sisiguraduhin nila na ikaw ay magtatagumpay, pagpapatuloy na sabi ni Reyna kay Shirley. Sino ang may sabi na kami ay mag-aaral sa eskwelahan nang walang permiso galing sa akin? Ang tanging gusto ko lamang ay ang makipaglaro kay Shirley, sigaw na sabi ni Ryan. Hindi ka ba talaga nag-iisip na bobo ka? Ano ba ang gusto mong subukang gawin pagkatapos mong magdulot ng napakalaking gulo? Galit na sabi ni Reyna kay Ryan. At agad naman nitong nasipa si Ryan, si Shirley ay hindi mag-aaral sa Swordsmanship Academy. Dahil siya ay isang salamangkero, at nagawa na niyang buksan ang kanyang spirit zone, seryosong sabi ni Ryan.
Ano, spirit zone, nagawa iyon ni Shirene? Gulat na tanong ni Reyna. Sandali, ibig sabihin ay manunumpa ka para maging isang kabalyero para sa isang salamangkero. Ang kabalyero ay hindi gaanong dalubhasa kaysa sa kanyang master, pagpapatuloy na sabi naman ni Reyna kay Ryan. Umalis ka na ngayong mangkukulam ka, galit na sigaw ni Ryan habang pinapalabas niya si Reyna sa kanyang silid. Ginamit mo ang synesthesia ng iyong spirit zone upang mabasa mo ang mga galaw ni Ryan para manalo ka sa inyong laban noon. Nakakatuwang isipin na ito ay maaaring naging posible dahil ang limitasyon ng iyong spirit zone ay masyadong mataas, pagpapatuloy muling sabi ni Reyna kay Shirene. Ganoon ba iyon? Tanong ni Shirene kay Reyna. Isa kang kahanga-hanga. Batay sa aking narinig sa eskwelahan, kapag mataas ang antas ng iyong konsentrasyon, mas magiging magaling ang spirit zone na mayroon ka. At ito ay mas magiging kamangha-mangha kung mapapanatili mo ang iyong konsentrasyon habang ikaw ay may hawak na espada, paliwanag ni Reyna. Nahiya naman si Shirene sa magagandang papuri sa kanya ni Reyna. Kakausapin ko si Lolo para sa landas ng karera ni Shirene. Pero syempre Ryan, ang kondisyon ng pagpasok mo sa swordsmanship school ay masusunod pa din, sabi ni Reyna kay Ryan. Ano? Pero ano ang mangyayari sa aking guro? Gulat na tanong ni Ryan kay Reyna. Alam na ng iyong guro ang tungkol sa lahat ng ito. Kaya siya ay nagdesisyon ng tapusin ang kanyang kontrata kahapon. At sinabi niyang siya ay magpapaalam na bukas ng umaga, sagot ni Reyna. Nagulat naman si Ryan sa mga sinabi ni Reyna, kinuha ni Ryan ang espadang ibinigay sa kanya ng kanyang guro. At bigla niyang naisip ang kanyang guro, biglang bumukas ang pinto ng silid. Young Master, ang pamilya po ni Shirene ay nakarating na. Sila po ay naghihintay sa reception room, sabi ng isang tagapagsilbi na nakasilip sa pinto ng silid. Sinabi ng family head na maaari ka daw magpatuloy at makipagkita muna sa iyong pamilya kung ninanais mo, sabi naman ng tagapagsilbi kay Shirene. Ano ang nais mong gawin Shirene? Nakangiting tanong ni Reyna kay Shirene. Nais ko silang puntahan at makita, may pananabik na sabi ni Shirene. Agad na lumabas ng silid si Shirene at siya ay nagmamadaling bumaba sa hagdan. Matarik ang hagdan, kaya mag-ingat ka po young master sa iyong pagbaba, paalaala ng tagapagsilbi kay Shirene. Biglang huminto si Shirene sa kanyang pagtakbo pababa. Pwede niyo po akong kausapin katulad ng inyong ginagawa dati. Hindi naman po ako naging isang maharlika, sabi ni Shirene sa mga tagapagsilbi. Nako po, hindi maaari, huwag kang magsalita ng mga ganyang bagay, sabi ng isang tagapagsilbi kay Shirene. Dahil ang aming mga ulo ay lilipad, sabi naman ng isa pang tagapagsilbi. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman ito sasabihin kahit kanino man, sabi muli ni Shirene. Kahit na, hindi talaga maaari, sagot muli ng tagapagsilbi. Narating na ni Shirene ang reception room ng mansyon ng Ogent family. Binuksan ni Shirene ang pinto ng silid, at nakita niya sa loob nito ang kanyang mga magulang. Agad na pumasok ng silid si Shirene, at patakbong lumapit sa kanyang mga magulang. Niyakap ni Shirene ang kanyang mga magulang, sobra ang galak na kanilang nararamdaman dahil sila ay muling nagkita-kita. At kinamusta ni Shirene ang kanyang mga magulang dahil naiisip niya na siguradong ang mga ito ay sobrang nag-aalala sa kanya dahil hindi nila sigurado kung siya ba ay makakabalik pa ng buhay. Huwag kang mag-alala, kami naman ay nabubuhay at nakakakain ng maayos, nakangiting sabi ni Olina kay Shirene. Pero, bakit mo nga ba kami pinapunta dito? Hindi ba dapat ay ikaw ang umuwi sa ating bahay kapag natapos mo na ang iyong mga trabaho dito sa mga maharlika? Tanong naman ni Vincent kay Shirene. Hindi ka ba nila ikinukulong dito o kaya naman ay ayaw ka nilang pauwiin? Tanong muli. Wala naman pong ganun ama. Sabihin na lamang po natin na binigyan nila ako ng magandang oportunidad, sagot ni Shirene sa kanyang ama. Nagulat ang mga magulang ni Shirene sa mga sinabi nito sa kanila. Sinabi ni Shirene sa kanyang mga magulang na ang isa sa mga miyembro ng Ogent family ay naging kanyang kaibigan.
At ang isa sa mga ito ay handang manumpa bilang isang kabalyero para sa kanya. Nagulat namang muli ang mga magulang ni Shiranae sa kanyang mga sinabi. Anong ibig mong sabihin? Naging kaibigan mo ang isa sa mga maharlika habang ikaw ay nagtatrabaho sa aklatan. Binigyan ka ba naman nila ng permiso para makipagkaibigan sa young master? Tanong muli ni Vincent kay Shiranae. Opo ama, seryosong sagot ni Shiranae. Anak, magsabi ka nga sa akin ng totoo, seryosong sabi muli ni Vincent kay Shiranae. Walang dahilan para ang isang batang matalino na katulad mo ay mahibang ng ganyan. Mayroon bang nagtatrata ng masama sa iyo dito? Halos mangiyak-ngiyak na sabi muli ng ama ni Shiranae sa kanya. Wala po ama. Hindi po iyon totoo, sagot ni Shiranae na halos mahilo-hilo na dahil sa higpit ng pagkakahawak ng kanyang ama sa kanya. Hay nako! Maraming nagsasabi na ang mga taong pumupunta daw sa bahay ng mga maharlika ay hindi na nakakabalik ng matino. Sabi muli ni Vincent kay Shiranae na halos yakap na nito si Shiranae ng sobrang higpit. At pinipigilan naman ni Olina si Vincent dahil sa ginagawa nito sa kanyang anak. Dumating na ang family head sa reception room, at kasama nito sina Reyna at Ryan. Ikinagagalak ko kayong makilala. Ako si Biscoff Ogent, ang family head ng Ogent family, pagpapakilala ng family head sa pamilya ni Shiranae. Ako naman po si Ryan Ogent, ang espada ni Shiranae, pagpapakilala naman ni Ryan. At ako naman po si Reyna Ogent, ang panganay na anak na babae, pagpapakilala naman ni Reyna. Sobrang gulat na gulat ang mga magulang ni Shiranae nang makaharap nila ang ilang miyembro ng Ogent family. Habang si Shiranae naman ay animoy hilong-hilo pa din dahil sa ginawa ni Vincent sa kanya. Kamusta po? Kami po ang mga magulang ni Shiranae. Pagbati ng mga magulang ni Shiranae sa Ogent family habang sila ay nakayuko bilang pagbibigay galang sa mga ito. Paano napunta dito ang mga kagalang-galang na tao? Sabi muli ng mga ito. Hindi pa ba sinasabi sa inyo ni Shiranae? Tanong na sabi ni Reyna sa mga magulang ni Shiranae. Nagulat muli ang mga magulang ni Shiranae sa kanilang narinig. Ibig sabihin, lahat ng mga sinabi ni Shiranae ay totoo, gulat na tanong ni Vincent. Oras na ng pagkain, ang pamilya ni Shiranae ay naimbitahan na sumama sa hapag ng Ogent family. Halos natulala ang mga magulang ni Shiranae dahil sa napakaraming pagkain na nasa kanilang harapan. At pagkatapos kumain ay inabutan pa ng mga tagapagsilbi ang pamilya ni Shiranae ng maiinom. Pero sa pagkakataong iyon ay tulala pa din si Vincent dahil sa mga pangyayari. Oras na ng pagpupulong, bukod kay Rai, ay naroroon ang lahat ng miyembro ng Ogent family, pati na din ang pamilya ni Shiranae. Naisip ni Vincent na kahit na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng panunumpa ng isang kabalyero, walang dahilan para magpakita ang mga maharlika ng mabuting kalooban sa isang pamilya ng mga ngahoy na katulad nila. At naisip din niya na kailangan niyang linawin ang mga bagay-bagay sa mga maharlikang nasa kanyang harapan. Mawalang galang na, ako ay nagpapasalamat dahil mataas ang tingin ninyo sa aking anak. Pero ako ay nag-aalala para sa young master ng isang maharlikang pamilya na katulad ninyo. Upang manumpa para lamang sa aking anak, seryosong sabi ni Vincent sa Ogent family. Tama ka, sa totoo lamang, ito ay medyo hindi kasiya-siya. Gayunpaman, para sa aming pamilya, ang isang pamilya na rumerespeto sa mga patakaran ng militarismo, na katulad ng panunumpa ng isang kabalyero ay isang lubos na gawain. Kung hindi ka nais-nais ang aming pakikitungo, ito ay dahil sa pagkakaiba ng ating katayuan. At ang naging resulta nito ay ang pagmamalaki ni Ryan. Dahil dito, magiging maganda na ang turing ko sa inyo mula ngayon. Kaya huwag sana kayong mag-aalala, at ang aming pamilya ay hindi magdadalawang isip na suportahan ang inyong anak, seryosong paliwanag ng family head sa mga magulang ni Shiranae. Hindi makapaniwala si Shiranae sa mga sinabi ng family head sa kanila. Dahil ito ay nakagawa ng isang napakaayos na desisyon para sa kanyang pamilya. Ang tinatawag na isang taong may maraming pagmamataas at paninindigan ay tiyak na nababagay sa kanya.
Kahit na nakagawa ito ng isang napakahirap na desisyon upang kunin ang isang ordinaryong tao sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Hindi siya natatakot sa sinuman, nakakagulat, na ang inyong anak pala ay gumamit at nakakapasok sa kanyang spirit zone. Ang spirit zone ay isang bagay na hindi lamang basta-basta nakukuha sa pamamagitan lamang ng pagsisikap. Sa halip, ito ay isang bagay na nakukuha lamang sa tunay na talento. Batay sa aking mga narinig, si Shirene ay naglalayong maging isang salamangkero. Kung ninanais niyang makakuha ng isang hindi opisyal na lisensya ng salamangkero, ito ay napakadali para sa kanya. At aking naiisip na ang Alpes Magic Academy, na kung saan ito ay isa sa 5 pinakaprestihiyosong eskwelahan sa buong kaharian, ay magiging angkop para sa kanya. Hindi ko sinasabing kailangan niyang pumasok sa eskwelahan para lamang maging isang salamangkero. Dahil ang paggawa nito ay isang bagay na para lamang sa may mga pribilehiyo. Pero, kailangan niyang pumasok sa eskwelahan na kagaya ng Alpes Magic Academy upang siya ay maging angkop sa pamantayan ng Ogent family, paliwanag muli ng family head. Wala ka bang konsiderasyon para sa mga ordinaryong tao? Tanong ni Lolo Clump sa family head. Kapag ang inyong anak ay nakatapos sa isang magic school, siya ay maaaring maging isang salamangkero, sabi ng family head kay Vincent. Nagulat naman si Vincent sa sinabi sa kanya ng family head. Naisip ni Vincent na ang pagiging salamangkero ng kanyang anak na si Shirene ay parang isang panaginip lamang. Ang pinakamalaking problema ay ang kanyang pagkakakilanlan, seryosong sabi ni Vincent. Eksklusibo ang mga magic school, kaya hindi nila pinapayagan ang pagpapatala ng sino man maliban sa mga anak ng Maharlika, nag-iisip na sabi ng family head. May isa lamang tayong pagpipilian, ito ay ang pag-ampun namin kay Shirene, mungkahi ni Lolo Clump. Wala na bang ibang paraan? Tanong ni Vincent sa Ogent family. Mayroon kaming ibang kamag-anak na hindi nabiyayaan ng anak. Ang problema ay madali nating mareresolba, kung ipapatala natin si Shirene bilang kanilang anak. Wala kaming intensyon na kunin sa inyo ang inyong anak. Ito ay para sa mga dokumento lamang, at upang si Shirene ay maging isang Maharlika, paliwanag muli ng family head sa pamilya ni Shirene habang ipinakita nito ang dokumentong kakailanganin nila para sa pagpapatala ni Shirene. Natulala si Vincent sa kanyang mga narinig, at naiisip niya na ang kanyang anak ni si Shirene ay magiging isang Maharlika. Kahit sino ay maaaring magbago ang katayuan sa buhay, ngunit hindi sa ganitong paraan. Anak, sabihin mo sa akin kung ano ang iyong desisyon, seryosong tanong ni Vincent kay Shirene. Ngunit si Shirene ay tahimik lamang, biglang hinawakan ni Shirene ang kamay ng kanyang ama. At naisip ni Vincent na nakapagdesisyon na si Shirene. Hindi maaari, ako ay anak ng aking mga magulang, at hindi ako makakapayag na ako ay ipaaampon nila, may paninindigan na sabi ni Shirene. At natuwa naman si Vincent sa sinambit ng kanyang anak. Shirene, ito naman ay bilang sa papel lamang, ituturing pa din naman namin ang iyong mga kasalukuyang magulang bilang iyong mga tunay na magulang. Maaari mong maabot ang iyong mga pangarap, at walang anuman ang magbabago, paliwanag ni Reyna kay Shirene. Ikaw ay magiging isang Maharlika, at ito ay hindi magagawang makuha ng sinuman, paliwanag din ni Lolo Clump. Kapag pinalitan ko ang aking mga magulang, hindi ako maaaring mamuhay bilang isang ordinaryong tao lamang, nag-aalalang sagot ni Shirene. Pero, hindi maaaring makapasok ang isang ordinaryong tao sa magic school, sabi muli ni Lolo Clump. Eh di hindi ako papasok sa magic school, sagot ni Shirene. Pero hindi ka magiging salamangkero, sabi ng family head. Nag-alala naman sina Reyna at Ryan para kay Shirene. Bakit ba napakatigas mo? Hindi madali ang mundo. May mga bagay na kailangan mong bitawan para ikaw ay magtagumpay. Kung hindi mo ito gagawin, masasayang lamang ang iyong mga pangarap, sigaw na sabi ni Lolo Clump kay Shirene. Siguro nga po, maiksing sagot ni Shirene. Ano, gulat na reaksyon ni Lolo Clump sa sinabi ni Shirene, halos mangiyak-ngiyak si Vincent dahil sa ginawang desisyon ng kanyang anak, kahit na gaano kataas ang aking mga pangarap,
Ito ay isang bagay na natanggap ko sa aking mga magulang, kung ang aking mga magulang ay isang ugat. Ang aking mga pangarap naman ay ang bunga na nakakakuha ng sustansya mula sa kanila, may paninindigan na sabi ni Shirley.